January 13, 2025. Makapangyarihang mensahe, pangkaraniwang mensahero. Kanyang sinabi, "Humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon." At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Unang Mga Hari 19:11 hanggang 12. Kadalasang ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong bagay sa buhay. At iyon ay mabuti dahil karamihan sa atin ay ordinaryo. Gayon din si Miller, ang karanasan ni Timothy Cole, pastor ng kongregasyon ng Christian Connection sa Lowell, Massachusetts, ay naglalarawan ng katotohanang iyon. Nang marinig noong huling bahagi ng 1830s ang namumukad-tanging tagumpay ni Miller bilang isang revivalist, inanyayahan siya ni Cole na magdaos ng serye ng mga pagpupulong sa kanyang iglesia. Nagpunta siya upang batiin ang matagumpay na ebanghelista sa istasyon ng tren, na umaasa na makikita ang isang Ginoo na mayroong magandang bihis na ang kilos ay tumutugma sa kanyang reputasyon. Pinagmamasdan ng mabuti ni Cole ang pagbaba ng mga pasahero sa tren. Ngunit walang nakitang tumutugma sa larawang nasa isip niya. Sa kalaunan ay bumaba mula sa pampasaherong tren ang isang hindi kahali-halinang matandang lalaki na nanginginig dahil sa paralysis. Sa pagkadismaya ni Cole, ang matandang lalaki ay si Miller. Sa puntong iyon ay mabilis siyang nagsisi sa pag-imbita sa kanya. Ang isang tao sa itsura ni Miller ay sa konklusyon niya ay walang maraming alam sa Biblia. Dahil sa lubhang kahihiyan, pinadaan ni Cole si Miller sa likod ng pintuan ng kanyang iglesia. At pagkatapos, ipakita sa kanya ang pulpito at umupo kasama ng kongregasyon. Nadama ni Miller na hindi siya masyadong pinansin, ngunit nagpatuloy sa paglilingkod. Ngunit kung si Cole ay hindi humanga sa itsura ni Miller, tunay na humanga naman siya sa kanyang pangangaral. Pagkatapos makinig sa loob ng 15 minuto, tumayo siya mula sa kongregasyon at umakyat at umupo sa likuran ni Miller sa entablado. Naglektura si Miller araw-araw sa loob ng 1 linggo at bumalik sa kasunod na buwan para sa pangalawang serye. Ang pagbabagong sigla ay isang tagumpay na maging si Cole ay nahikayat sa mga pananaw ni Miller.
Ang malinaw na katotohanan ay ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay mula sa mga ordinaryong tao. Tinukoy ng Maine Wesleyan Journal si Miller bilang isang karaniwang magsasaka. Ngunit iniulat niya na nagtagumpay siya sa pagkuha sa atensyon ng kanyang mga tagapakinig sa loob ng 1.5 oras hanggang 2 oras. Hindi ang lalaki kundi ang kanyang mensahe. Ang mensahe ni Miller ay taos-puso, lohikal at biblikal. At mayroon din siyang matapang na pagpapatawa sa isang pagkakataon nang binabatikos ang kanyang mga paniniwala. Sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, iniulat nila ako na ako raw ay isang baliw at sa isang bahay para sa mga baliw ng 7 taon. Kung sinabi sana nila na ako'y nasa isang baliw na mundo sa loob ng 57 taon, dapat akong umamin sa paratang. Isang ordinaryong tao na may makapangyarihang mensahe. Ginamit siya ng Diyos. Magagamit ka rin niya kung pahihintulutan mo siya. Amen po mga kapatid sa napakagandang debosyon muli ngayong araw. Purihin ng Diyos sa patuloy na mensahe at sa pagkakataon na tayo po ay nagkakasama-sama upang makapakinig, makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Sa ating pong devotion na narinig, napakaganda sapagkat ito ay talagang tugmang-tugma sa mga nangyayari sa mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. In reality, talagang ito ay nangyayari hindi lamang po sa labas ng iglesia kundi maging sa loob ng iglesia natin. Sa istorya pa lang sa karanasan pa lang ni Miller, sa ating pong narinig, ay ito nga po ay makikita natin yung pag-imbita sa kanya ni Timothy Cole upang magsalita sa kanilang lugar ay meron na kaagad na matatawag na mali sapagkat doon sa expectation ni Timothy Cole kay Miller, dahil nga po itong si Miller ay kilala bilang revivalist, kaya nga po inimbitahan niya. Ngunit kung titingnan po natin noon ay walang idea si Timothy Cole sa itsura ni Miller. Hindi naman katulad ngayon na although itong aking ginagamit ay recorded at hindi niyo ako nakikilala o nakikita, for example dun sa mga bagong nakikinig, dahil boses ko lang ang naririnig nyo, ay di ba ngayon ay pwede kang mag-live, di ba? At doon sa mga platform na ginagamit natin ay very high-tech na, modern na, ay malalaman mo kaagad na yung nagsasalita na napapakinggan natin ay wala na, lantaran na makikita mo ganito pala itsura niya. Magandang lalaki pala siya o kaya naman ay magandang babae pala siya. Maayos pala siya manamit, di ba? Meron siyang ganitong itsura, di ba? Ganito pala yung kanyang height, di ba? So, ikukumpara lang natin ng kaunti sa kasalukuyan sa ating pong henerasyon ay parang hindi ko alam kung ano mas maganda, pero syempre may mga advantage at disadvantage yan. Pero noon ay talagang nang inimbitahan ni Cole si Miller ay wala siyang idea
at sa kanyang pag-iisip lang na dahil nga po itong si Miller ay isang magaling na revivalist, ay ine-expect niya talaga na maganda ang itsura. Kumbaga, siguro gwapo, ah, ah, bata siguro kung titingnan yung kanyang itsura at ang kanyang pananamit ay magara, 'di ba? So, pero nung nakita niya si Miller doon po sa terminal ng tren sa kanyang pagbaba ay nadismaya siya dahil hindi niya na-expect nga na si Miller ay matanda na at isang ordinaryong tao lang. At doon nga po sa lugar na pagdadausan nila talagang dahil nga nadismaya siya ay kinahiya niya si Miller at idinaan niya pa sa likod. Pero kung tayo yun mga kapatid, siguro kung yung ini-expect ni Miller ay talagang dumating, ika nga yun yung nakita niya. Ay hindi niya idadaan doon sa likod, kundi bagkus sa harapan at baka nga po doon sa harapan na dumaan ay talagang baka nga paghihiyawan niya pa na ay ito si Miller. Pero hindi ganoon ang nangyari mga kapatid at ito ay hindi alintana din kay Miller. So doon pa lang mga kapatid ay kaya nasabi kong may mali dahil siguro hindi man natin aminin ay ganoon din ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan lalo na sa ating po mga iglesia na pag nag-imbita tayo ng guest speaker ay doon nga lang po sa pag-imbita sa guest speaker ang gusto pa talaga natin yung bang talagang magaling at kung maaari yung doctorate, di ba? 'Di ba tumitingin tayo kaagad doon sa estado ng kanyang tawag dito, pag-aaral, kung ano yung natapos niya, 'di ba? Oh, doon pa lang may mali na rin hindi naman sa tinatawag na hindi maganda na mag-imbita ng mga ganoong matataas ang pinag-aralan. Hindi ko sinasabing gano'n mga kapatid, kundi yung bang nagkakaroon tayo ng tawag dito, pagtatangi minsan yung racist, yung minsan nagja-judge na tayo kaagad na porke walang pinag-aralan, 'di ba? Ay kumbaga hindi 'yun ang ating iimbitahin na magsalita o hindi natin iimbitahin sa iglesia natin, 'di ba? May mga gano'n Pero dito sa sitwasyon ni Miller mga kapatid, talagang nakikita ko rin 'yan na nangyayari sa kasalukuyan, Kahit nga po sa ating lokal na iglesia, 'pag ang dumating ay nakasasakyan at ito ay talagang magarang-magara, expect mo mga kapatid na ang warm welcome, yung pag-welcome diyan sa bisita na 'yan ay talagang kumbaga kung maaari ay kahit walang special program ay sabitan natin ng sash, 'di ba? Pero kapag ang dumating naman ay nakatsinelas, nakabutas ang mga damit o kaya naman ay ang sapatos niya ay pudpud, marumi, ay siguro ay hindi natin alam pero baka hindi na natin i-welcome. At kung maaari yung kanyang upuan ay paupuin natin sa likod, 'di ba? Oh. So, 'di ba? Nakikita natin na kahit sa atin ay merong racist, merong yung tinatawag na discrimination at yung tinatawag din na yung mapanghusga sa ating kapwa. Pero balik po tayo sa istorya ni Miller na nung napakinggan ni Nicole kung paano siya magsalita ay nakita niya yung kapangyarihan ng mensahe ni Miller. Tayo ay naniniwala mga kapatid na although si Miller ay napapurihan noong mga panahon na yon, I believe mga kapatid na ang Diyos ay ginamit si Miller mightily. At ang kapangyarihan ng Diyos mga kapatid ay ipinakita niya sa pamamagitan ni Miller mga kapatid. At ganun din tayo mga kapatid.
pwede tayong gamitin mightily ng ating Panginoon. At tayo mga kapatid, sa aking ding karanasan ay nangyayari din yan. Hindi ko nga rin po alam mga kapatid bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay bakit ako pa minsan. Yun ang aking tinatanong din sa sarili. Ako ay isang ordinaryong tao lang, Panginoon. Ako ay walang alam. Ako ay mangmang. Hindi naman ako pinanganak na kumbaga marunong na kaagad sa Bible, di ba? O sa salita ng Diyos, o hindi naman ako kaagad pinanganak na mangangaral, di ba? Pero kung titingnan ko yung aking buhay noon ay kahit ako ngayon, mga kapatid, ay hindi ako makapaniwala. Bakit ako ngayon ay ito? Ako ngayon ay ako, di ba? So, tayo mga kapatid, kung tayo lamang po ay magpapagamit sa Diyos, I believe na kahit sino pa siya o sino pa man, basta magpapagamit tayo o magpagamit tayo sa Panginoon, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. At dito mga kapatid, ay kahit tayo ay isang ordinaryong tao lang, He can use us mightily. Sabi nga yung kahit nga po sa pagpili ng mga disipulo ni Kristo, ay karamihan doon ay mga ordinaryong tao lang. So talagang ang Diyos ay napaka mahiwaga. Pwede naman siyang pumili na kung maaari, diba? Lahat sana ay talagang matatalino na o mga doctorate ang mga pinagtapos, diba? Ang natapos. Pero hindi mga kapatid. We praise God kasi sabi nga ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Pero ang Diyos, siya ay tumitingin sa bawat puso ng mga tao. Maging ordinaryo man yan o hindi, ay doon siya tumitingin. Doon sa mga tao na marunong magpakumbaba. At yan siguro yung pinaka-requirements, ay yung tinatawag ng pagkakaroon ng pagpapakumbaba. Yung pagiging humble, At yung pangalawa siguro mga kapatid, ay yung pong pagiging able, yung ibig ko sabihin yung pagiging available lagi, Kasi kahit na tayo ay mataas ang pinag-aralan, magaling, di ba? Pero kung hindi naman tayo magpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, ay wala itong silbi, di ba? Kahit napakarami mong talents, di ba? Kung ito naman ay hindi mo ipapagamit sa gawain ng Panginoon, what is the use, di ba? Kung ito lang ay gagamitin mo for your own glory, di ba? For your own sake, di ba? Para sa iyong kapurihan lang, di ba? Ay useless mga kapatid, di ba? Sapagkat hindi ibinigay sa iyo ng Diyos yan for your own sake o for your own purpose, kundi for the glory of God, doon sa kanyang purpose mga kapatid, sa kanyang layunin ay ito nawa ay magamit, di ba? So tayo mga kapatid, in reflection sa ating mga buhay, kailan kaya tayo mga kapatid, katulad ni Miller, kailan kaya tayo magkakaroon ng lakas ng loob? At kailan tayo pag tinawag ng Panginoon ay sabi nga, I am here Lord, send me, di ba? Kumbaga, hindi natin tinitingnan yung ating kakayahan o yung ating kapasidad sa buhay o estado sa buhay, kundi kung ano yung magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba po? So, sabi niya po bilang panghuli, napakaganda itong talata sa huli ng ating devotion. Sabi niya, isang ordinaryong tao na may makapangyarihang mensahe. Ginamit siya ng Diyos, magagamit ka rin niya
kung pahihintulutan mo siya. So, I pray na ma-realize natin ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Tunay na maraming aanihin sa bukurin ng ating Panginoon. Subalit, yun nga po, kakaunti ang manggagawa. Katulad ni Isaiah, mga kapatid, sana pag dumating ito sa ating mga buhay, katulad ni William Miller, ay kahit doon sa kanyang istorya na may mga pagkakataon na nagda-doubt siya, diba? Natatakot siya, nagdadalawang isip siya, nag-aalinlangan siya, ay makita natin, mga kapatid, binabasa na natin yung kanyang istorya ngayon, at dito mapupulutan natin ng aral na magagawa din natin, mga kapatid, yung mga bagay na nagawa ni Miller. Magagawa din natin sapagkat ang Diyos ni Miller ay Diyos din natin. At ang ating Diyos ay hindi nagbabago kahit tayo ay pabago-bago. So, muli po sa umagang ito, maraming salamat at nawa tayo po ay na-bless at muli mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless po.